Magandang gabi po sa ating lahat. Sumainyo ang masaganang biyaya ng ating pong Panginoon. Saan po ba natin pwedeng maihalin tulad? O ano ba ang pagkakaiba ng isang tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos na naipapamuhay niya ito at ang isang tao na nakakapakinig din ng salita ng Diyos pero hindi niya naipagkakabuhayan ang kanyang mga salita ng Diyos na kanyang narinig. Sa Matthew chapter 7 verse 24 up to 27, sinasabi ng Word of God ang ganito. This will be short. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on the house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears the words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. Diyos magpalang ng pagkakabasa ng salita natin pong narinig natin nabasa. Mga minamahal, sinasabi ng sa salita ng Panginoon, the just shall live by faith. Ang mga mananampalataya ay mabubuhay sa kanilang pananampalataya. Ano ang pananampalataya nila? Lahat ng salita ng Panginoon Diyos na kanilang narinig, dapat may pagkabuhay nila. Sapagkat walang saysay, walang halaga ang salita ng Diyos kung ito ay hindi mo ma-apply sa iyong buhay. Narinig mo, pero hindi ito tumatalab sa iyong buhay, hindi ito nagbibigay ng kalakasan, hindi ito nakakahubog sa iyo. Kung magkagayon, walang saysay. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, sila na nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapagbasa ng salita ng Diyos, at ginagawa nila na pagkakabuhay, pinanampalatayanan ng salita ng Panginoon Diyos, sila'y hinalintulad ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao, isang anluwage, na nagtayo ng kanyang bahay sa taas ng bato. Dumating ang unos, dumating ang malakas na hangin, dumating ang baha, hindi man ito natinag. Pero ang isang tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi ito tumatalab sa kanya, hindi ito niya pinapamuhay, walang saysay sa kanya ang lahat ng kanyang narinig. Mga minamahal, ang sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Panginoon Diyos nating narinig dapat i-apply sa pamamagitan na lalo't lalo ito mapapag-alaman mo ang isang tao na kung tunay nga siyang nananampalataya sa salita ng Panginoon. Sa paanong kaparaanan? Darating ang mga problema sa buhay, darating ang mga bagyo sa buhay, darating ang mga adversities, ang maraming issues sa life. Pero kapag kanyang naipapagkabuhay ang salita ng Panginoon, pinanampalatayanan niya at sinasabi niyang totoo ang salita ng Panginoon Diyos, naniniwala ako sa salita ng Panginoon Diyos, darating man ang unos, darating man ang bagyo, hindi siya matitinag. Oo, lahat tayo, sila na nagsisipagawa sa salita ng Diyos, pati na hindi sila na hindi nagsisigawa sa salita ng Diyos na kanilang narinig. Pero pare-pareho tayong dadaan ng kapagsubukan. Pero yung tao na pagkatapos yung makapakinig, kanyang ipinag-pray at talagang pinagtanto sa kanyang puso, i-apply ko ito, nire-receive ko ang pangako sa akin ng Panginoon. I receive it by faith. Para sa akin to, ipagkakabuhay ko. Alam ko na mangyayari ito dahil pinanampalatayanan ko. Kung magkagayon, darating bagyo, darating ang mga unos, darating mga problema sa buhay, hindi siya basta-basta matitinag. Yung tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi niya ito pinanampalatayanan, hindi niya ito ina-apply. Konting pagsubok lang, konting mga issues sa buhay, nagugulumihan na, nababagabag na siya, na sinasakmal na ng takot. Tumulad tayo sa isang tao na nagtayo ng kanyang pamamahay
sa itaas ng bato sa pamamagitan. Tularan natin yon sa pamamagitan ng ating pagsasagawa na kung ano man narinig natin salita ng Diyos, atin itong isasagawa, atin itong pananampalataya. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Jesus loves you. Amen.